Magandang umaga po sa ating lahat. Gaganda po ang mga smile ng mga bawat isa. You know why? Because the Lord is good, right? Napakabuti po ang ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin na kahit anumang sitwasyon ay malakas pa rin tayo, di ba? Kaya sabihin mo muna sa kapatid mo, sa katabi mo, good morning, sister, or good morning, brother. Yan. Ibigay mo ang napakagandang smile mo. Praise the Lord. Okay, so sa umagang ito, ating tatalakayin na ang Diyos ay mabuti. Kaya let us basahin po natin ang ating verse doon po sa Nahum chapter 1 verse 7. At bago po tayo okay. Sabi niya dito, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Yan. Kaya the Lord is good. Ang makikita natin dito sa unang-unang sinabi dito sa salita ng Panginoon, the Lord is good. Napakabuti ang Panginoon. Baka sabi mo, Pastor, bakit kung mabuti ang Diyos, bakit ako nandito sa loob? Yan. Kahit nandiyan ka sa loob, ang Diyos pa rin ay mabuti. Alam niyo kung bakit? Hindi natin alam. Siguro kung wala ka dyan sa loob, baka wala ka na sa mundong ito. Kaya kahit pa paano, the Lord is good pa rin. Tama? Yan. The Lord is good. Dahil kahit anong sitwasyon ninyo, alam pa rin ninyo, nakasafe kayo dyan. Hindi lang gano'n. Alam niyo kung bakit the Lord is good? Kahit nandyan kayo, hindi naman kayo nagugutom. Hindi naman kayo napapabayaan, kumakain pa rin kayo. Okay? Kahit pa paano, nandyan pa rin kayo, humihinga kayo. So the Lord is good. Kaya, alam niyo, maraming mga kaibigan, nandyan kayo nga sa loob, pero nandoon ang katahimikan sa iyong puso. Ang daming mga tao na hindi sila nakakulong, pero nakakulong naman sa problema. Nakakulong naman sa sakit. Nakakulong naman kung ano-ano ang trouble sa kanyang buhay. Kaya, sa iyong sitwasyon, sa ating sitwasyon, masasabi pa rin natin that the Lord is good. Amen? Kaya doon po sa salita ng Panginoon, sa Psalm chapter 107 verse 1, sabi niya doon, oh, magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. You see? So, kahit anong sitwasyon natin, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Dahil kahit papaano malakas, kahit paano, tingnan ninyo, kahit nandyan kayo sa kulungan na ang tataba pa rin ninyo. Di ba? Marami sa inyo ang mga matataba pa rin. Ibig sabihin, hindi nang papabayaan ang mga katawan natin. Hallelujah! Yan. Kaya, the Lord is good pa rin. Purihin ang Diyos. The Lord is good pa rin. Dahil kahit paano, maraming nakahiga, hindi makabangon. Pero kayo dyan, nandyan kayo, nag-i-enjoy na ako, nakikinig sa salita ng Panginoon. Yan? The Lord is good pa rin. Dahil tingnan ninyo ang sasarap, ang gagandang mga smile ninyo, nagpapatunay na the Lord is good. Na kahit anong problema, nakakaya natin dahil nandyan ang Panginoon na hindi tayo pinapabayaan. Kaya magpasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon. Another is, sabi niya, the Lord is good. He is a refuge in times of trouble. You see, refuge in times of trouble. Kaya siya pa rin ang refuge
may refuge tayo. May refuge center tayo. Ibig sabihin, kung saan yung mga may problema, nag-determinate, walang trabaho, yan, pumupunta sila doon sa refuge. Yung mga may kaso, pumupunta sila doon sa refuge. Doon sa refuge, mga kaibigan, safe sila doon. Doon sa refuge, tinutulungan namin sila. Kaya kahit may kaso, sinasamahan namin doon sa korte. Sinasamahan namin doon sa police station. Sinasamahan namin kung may hearing. Okay? Doon sa refuge. Kaya doon sa refuge natin sa Hong Kong, alam niyo, naaasikaso sila. Hindi sila napapabayaan. Kaya yung titira doon, kasi kung ma-determinate ka, doon sa Hong Kong, may 14 days. May 14 days na ibibigay nila na titira ka doon or maghanap ka ng amo. Ganon. So sa pagtira nila sa refuge, ng 14 days, bihira lang ang hindi tataba. Yes, bihira lang. Siguro yung ang hindi lang tataba na titira doon, yung may problema sa may problema sa bituka? Hindi sa bituka. Yung may problema sa tiyan. Yung may parang snake sa tiyan na kumakain. Yan lang. Pero karamihan sa kanila, tumataba sila. Bakit? Kahit may problema sila, hindi sila napapabayaan. Kahit may problema sila, alam at alam nila, may kasama sila na umarap doon sa korte. Kahit may problema sila, mayroon silang kasama na pumunta sa pulis. Kahit may problema sila, doon sa refuge natin, ay hindi sila napapabayaan kahit sa pagkain. Kaya nga tumataba sila. At ang pinaka-importante sa lahat, doon sa refuge, nakikinig sila sa salita ng Panginoon. Yan. Nakikinig sila sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, yan ang nagbibigay ng kapayapaan. Yan ang nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Yan ang nagbibigay sa kanila ng katahimikan na kahit ano ang trouble sa buhay nila, bigyan sila ng pag-asa na totoo nga anong sitwasyon mo, anong problema mo, kung kakapit ka sa Panginoon, sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya, He is, sabi niya, a refuge in times of trouble. Kaya the Lord is good. The Lord is good. He is a refuge in times of trouble. Okay? Kaya, doon po sa Salmo, chapter 34, verse 8. Okay? Sa Salmo, chapter 34, verse 8. Sabi niya dito, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. You see? Taste, sabi niya, namnamin mo at titingnan mo ang kabutihan ni Yahweh at mapalad ang tao na mananalig sa Kanya. Napakaganda, di ba? Taste and see. Okay? Kaya, i-enjoy natin na makinig sa salita ng Panginoon at titingnan mo, ito ang masasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Ito ang masasabi ko sa inyo. Pagbutihin mo lang ang paglilingkod mo sa Panginoon at titingnan mo kung ano ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. May pag-asa sa Panginoon. Huwag mong lalaruin. Huwag mong gagaanin ang paglilingkod mo sa Panginoon. Dahil kung makita ng Panginoon ang tunay na katapatan mo na maglilingkod sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Kaya sabi niya dito, taste and see the goodness of God. At mapalad ang tao na mananalig sa Kanya. Kaya palagi kong sinasabi, kung sino ang mananalig sa Panginoon, napakapalad niya. Kaya ikaw, kapatid, nakaupo ka dyan,
salita ng Panginoon dahil ang salita ng Panginoon, ito po ang nagbibigay ng katahimikan, nagbibigay ng pag-asa. Kaya salamat sa buhay ng mga wardens, sa buhay ng mga officers. Pinapahintulutan kayo na makinig sa salita ng Panginoon dahil alam din nila na nakakatulong sa inyo. Na kahit nandyan kayo na punong-puno ng problema, pero alam nila na ang salita ng Panginoon nakakatulong sa inyo. Kaya nandyan sila, pinapahintulutan kayo na makinig. Kaya salamat din sa buhay ninyo, kayong mga officers, kung may nakikinig man na mga officers dyan, may God bless you. And God will use you more dahil hindi po aksidente na nandyan o ganun ang trabaho ninyo dahil alam ng Panginoon ang puso ninyo na nakakatulong din kayo sa mga tao para manalig sa Panginoon. At tunay na, God will bless you. God will bless your work. God will bless even your family, even your employment. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sa buhay ng bawat isa. Okay? Kaya sabi ng salita ng Panginoon, He is a refuge in times of trouble. Kaya kahit nagbabagabag kayo dyan, kahit may problema kayo dyan, kapit lang sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kapit lang sa Panginoon. Sige, sabihin mo. Hallelujah. Kapit lang tayo sa Panginoon. Praise God. At dito din sa verse na ito, itinuloy. Hindi pa tayo tapos sa verse na Nahum 1:7. I would like you to memorize this. Nahum 1:7. Ito. Wag ninyong kakalimutan ito. The Lord is good. Number 1. Number 2, a refuge in times of trouble. Yeah. Number 3, He cares. You see? He cares for you. He cares for you. Hindi kayo pababayaan ni Lord. He cares for you. Kaya doon po sa Isaiah. Sa Isaiah chapter 49 verse 15 and 16. Kaya, if God cares for you, you trust Him. Yeah? Ano nga ang sitwasyon ninyo? Alam ko, nagbabagabag kayo. Problema ninyo, ang buhay ninyo, problema ninyo, ang pamilya ninyo, problema ninyo, side by side, ang mga problema ninyo dyan. Pero, ito ang masasabi ko sa inyo, may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Kaya sabi niyo sa 49 of Isaiah verse 15 to 16, ito, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. Okay? I will not forget you. Verse 16, anong sabi doon? Okay? See, sabi niya, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. Tingnan ninyo mga kaibigan. Napakaganda ang salita ng Panginoon. Napakaganda ang salita ng Panginoon. Ang nanay ba, makakalimutan niya ang kanyang anak na kanyang pinadinig? Alam niyo, kahit gaano kasama ang isang ina. Yes, kahit pa ipinamigay ang kanyang ipinanganak na anak. Pero ito ang masasabi ko, ang inang yan, kailanman hindi niya pa rin makakalimutan. Hindi niya pa rin makakalimutan. Kahit wala na yung anak niya, hindi pa rin niya makakalimutan. Okay? Kaya nga kung minsan, dahil sa konsensya, parang mababaliw na ang isang ina kung bakit niya ipinabigay ang kanyang anak. Ang iba naman, inabot ang kanyang kanilang mga buntis, mga baby. Yeah? At sabi niya dito, ang nanay
Sabi ng Panginoon, I have engraved you in the palms of my hand. Hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Hindi kita makakalimutan. Ang pangalan mo ay nakaukit sa aking palad, sabi ng Panginoon. Alam niyo kung nakaukit ang pangalan mo sa kamay ng Panginoon, ibig sabihin, kasama ka sa sakripisyo ni Kristo. Kasama ka noong naipako si Jesus at dumugo ang kanyang palad, kasama ka doon. Kaya binabalyo ka ng Diyos. Binabalyo ka ng Panginoon. Pinakahalagahan ka ng Panginoon at ayaw niyang mawala ka sa kanyang kamay dahil naiukit ka, kasama ka sa dugo at sakripisyo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya tingnan ninyo, kahit nandyan kayo, hinahabol pa rin kayo ng Panginoon. Dahil mahal kayo ni Lord. Praise God. Kaya sana mararamdaman natin yan. Huwag tayong mag-isip na ng mga bagay-bagay pa na nakakabigat sa ating buhay. Ang isipin natin, mahal kayo ng Diyos. Ang isipin mo, mahal ka ng Diyos. May pag-asa sa Panginoon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Diyos, mahal na mahal ka niya. Amen. Praise God. Hallelujah. At ang huli na sabi doon, okay? Ang huli na sabi doon, balik ulit tayo sa Nahum 1:7. Gusto kong i-memorize ninyo ito ng verse na ito. Nahum 1:7. Okay? Nahum 1:7. Okay? Huwag ninyong kakalimutan ito. Sabi niya doon, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares. That's why He cares for you. At doon sa last, He cares to those who trust in Him. Okay? So if the Lord is good, ang gagawin natin, yan, lalapit tayo sa Kanya, at ang isang sabi niya dito, God cares to those who trust in Him. So let us trust the Lord. Ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Panginoon. Ipagkatiwala ninyo ang buhay ninyo. Ipagkatiwala ninyo ang pamilya ninyo. Ipagkatiwala ninyo ang sitwasyon ninyo. Ipagkatiwala ninyo ang future ninyo sa Panginoon. Yeah? Yan po ang napakagandang gawin natin. Doon sa Psalm chapter 9, verse 9 and 10. Okay? In Psalm chapter 9, verse 9 to 10. Okay, sabi niya dito, basahin ko. The Lord is a refuge for the oppressed. You see, His stronghold in times of trouble. Those know your name, trust in you, for you, Lord, had never forsaken those who seek you. Yan, napakaganda. The Lord is a refuge for those Siya ang kanlungan. Hallelujah. Siya nga ang kanlungan. Ang ating Panginoon. Sabi nga siya, Panginoon, kayo ang kanlungan ng mga inaapi at kublihan sa panahon ng kahirapan. Sa inyo nagtitiwala ang nakakakilasat sa inyo, hindi ninyo itinatakwil ang mga lumalapit sa inyo. Wow! Tignan ninyo ang pangako ng Panginoon. Kayo po, Lord, ang kanlungan ng mga inaapi. Kaya kahit inaapi kayo, kahit hindi ninyo kasalanan at nasabit lang kayo, ang Diyos ang ating kanlungan. At sabi niya dito, yung mga nagtitiwala, hindi niya
ang hindi pa kaya ng Panginoon. Kaya magtiwala lang tayo. Magpakatatag ka lang dyan. Nay, mga kaibigan, mga kapatid, kay Kristo, tiwala lang sa Panginoon. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Tiwala lang, manalangin tayo. Alalahanin ninyo, nandito kami nakapamilya ninyo. Kasama ninyo na nananalangin sa Panginoon. At ang desire, ang pakay, ang desire ng puso namin, pagdating ng panahon, pakinggan ng Panginoon ang ating panalangin. At lalayo kayo dyan para malaya din kayo na magturi at para ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ninyo. Kaya yan po ang isang panalangin ninyo. Sabihin ninyo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon para makalaya ako dito at gagamitin mo ako, Panginoon, para ipahayag sa buong mundo na ito na tunay na ikaw ay Diyos, ikaw ang Diyos ay mabuti. Kaya, kaibigan, kapatid, kapit lang tayo sa Panginoon. At ang last na versikulo natin, dito po sa Isaiah chapter 41 verse 10, 13 and verse 2 ng 43. Gusto kong basahin natin. Sabi niya dito, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Verse 13. Hallelujah. For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Verse 43, chapter 43, verse 2. Sabi niya, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Napakaganda po itong pangako ng ating Panginoon. Huwag kang matakot, sabi ng Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan kita, iingatan kita, ililigtas kita, sabi ng ating Panginoon. Ako ang nagsasabi, huwag kang matakot, kapatid. Yan. Nasabi ng Panginoon, huwag kang matakot, anak. Tutulungan kita. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Napakaganda itong pangako ng Panginoon. Kaya tingnan ninyo, kahit nandyan kayo, you are safe. Yeah? You are safe. Hindi kayo matatakot dahil safe kayo dyan. Lalong-lalo na ngayon, kilala ninyo ang Panginoon. Kapit lang sa Diyos. Yeah? Huwag kang bibitiw sa pananampalataya. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Yeah? Magpakatatag ka at kapit lang sa Panginoon dahil sa Panginoon may pag-asa. Amen? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, alalahanin ninyo, nandito kami, nakapamilya ninyo, nananalangin din, hindi kayo nag-iisa, karamay po ninyo kami sa panalangin. So may the Lord bless each and every one of you, and always remember that we love you. Yeah? We love you with the love of the Lord. And here we are, kasama ninyo sa pananalangin. Kaya, maging matatag lang tayo. Yeah? Maging matatag lang tayo. Pag tayong susuko, mas lalo tayong lalapit sa Panginoon dahil handang-handa ng Panginoon nagtutulong sa atin. Amen! Let's pray. Father God, bless your people. Inculcate your word in the hearts of each and everyone. Pagpalain mo sila, lalo-lalo na ang kanilang pananampalataya, patatagin mo. Dahil sinabi mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami tatalikuran, pagkus nandyan ka, Panginoon, para tulungan ang bawat isa sa amin. Lord, thank you.
everyone, even all the officers, O God. I speak your blessing upon each one of them. Lord, salamat po, O Diyos. Ito pang aming samot kadangin sa pangalan ni Jesus. Amen.